Hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak, ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung hindi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw pong ito ay magandang suriin natin ang ating buhay panalangin. Ilan kaya sa atin dito na kung magdasal ay parang may hinahabol na jeep? Yung tila bagang mabilisan na lang binibigkas ang panalangin, Ama namin, Aba Ginoong Maria, at luwalhati, na minsan hindi na natin lubos maalala kung ano bang sinasabi natin sa Diyos. Bakit? Dahil minsan nagiging mekanikal na ang ating panalangin. Nagiging routinary o paulit-ulit. Parang minsan tila baga kabisado lang at binibigkas ng bibig.
o kaya naman para lang isang transaksyon. Sa Ebanghelyo ngayon, tahasang sinabi ni Jesus, sa panalangin ninyo, huwag kayong paulit-ulit gaya ng mga hintil na ang akala nila ay pakikinggan sila dahil sa haba at makukulay na kanilang salita. Paalala ni Jesus Nazareno sa araw na ito, hindi bingi ang Diyos. Alam na ng ating Ama sa kalangitan ang ating mga kailangan bago pa natin ito hingin at hilingin sa Kanya. Kung ganoon, maaaring magtatanong kayo, kung alam pala ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan, bakit kailangan pa tayong magdasal at magsumamo sa Kanya? Dahil ang panalangin, mga kapatid, ay hindi para ipaalam sa Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Ang panalangin ay para i-align o iayon ang ating puso sa Kaniyang kalooban. Uulitin ko po, ang panalangin ay ating ginagawa upang ma-align, maiayos, maitugma, o maiayon ang ating puso sa Kaniyang kalooban. Ang panalangin din ay ang ating pakikipagtagpo sa ating Ama bilang Kaniyang mga anak. Uulitin ko po, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipagtagpo at nakikipag-ugnayan sa ating Ama sa langit. Kaya naman sa Ebanghelyo, itinuro sa atin ni Jesus Nazareno ang perpektong halimbawa ng panalangin. Ito yung tinatawag nating Ama namin, na kung susuriin, ipinapahayag sa panalangin ito, unang-una, ang pagkilala natin sa Diyos bilang Ama nating banal, sapagkat siya ay nananahan sa langit, ang lugar ng mga banal. Kaya't bilang ating Amang banal, siya ang sinasamba natin sa espiritu at katotohanan. Sa panalangin ito, hinihiling din natin sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa atin ang Kaniyang kaharian. Ito rin ay isang panawagan upang tayo'y bumuo ng kaharian sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pagkakaisa, upang sugpuin ang kasamaan at upang ipalaganap ang kabutihan sa lahat. Hindi lamang sa langit, mga kapatid, maging sa lupa na ating pansamantalang tirahan. Nakapaloob din sa panalangin ito ang paghingi natin sa Diyos ng ating makakain sa araw-araw, upang tugunan naman ang ating pisikal na pangangailangan. Pagkaing magsisilbing lakas ng ating katawan at magsisilbing paalala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapansin-pansin din na bahagi ng panalangin ito ang pagtuturo sa atin ni Jesus ng paghingi ng kapatawaran sa Ama para sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa. Kapansin-pansin din ang paggawad naman natin ng kapatawaran sa mga taong nagkasala at nagkulang sa atin. Kaya naman,
minsan nang sinabi sa atin ni Saint Therese of Lisieux na ang panalangin ay parang pagpintig ng ating puso. Ito ay simpleng pagsulyap o pagtingin sa langit, isang sigaw ng pagkilala at pagmamahal na niyayakap ang parehong pagsubok at kagalakan. Ibig sabihin nito, kung hindi ka marunong manalangin, walang saysay o sustansya ang iyong buhay. Bakit, Father? Sapagkat ang panalangin ay ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kung hindi tayo nakaugat sa Diyos, walang halaga ang ating pagsisikap, walang kabuluhan ang ating pag-iral, at walang saysay ang ating pamumuhay sa mundo. Kaya mga kapatid, ang Eucharistia ang pinakamataas na uri at antas ng ating panalangin. Kaya nga tayo nagsisimba ng palagian upang mas lalo nating mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. At sa Eucharistia, ipinahahayag natin na kung wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ang buhay natin wala ring kabuluhan. Mga kapatid, hinahamon tayo ngayong araw na ito na pagnilayan, balikan at sariwain natin kung ano nga ba ang estado ng ating buhay pananampalataya, buhay panalangin sa kasalukuyan. Kinakausap mo pa ba ang Diyos o naaalala mo lang siya dahil ikaw ay may hinihiling o ipinagdarasal? Sana, kagaya ng sinabi ni Saint Therese of Lisieux, sa bawat pagpintig ng ating puso, ang hinahanap nito ay mapuri at mapasalamatan ang ating Diyos. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.